Hey guys! Welcome back to my channel. This is Miss Adi Plays. At para sa video na to, tutuloy natin ang paglalaro ng The Sims 3. Para sa The Sims 3, ang magiging focus natin ay ang Alphabet Challenge kung saan kailangan natin maka 26 children in one generation na ang kanilang mga pangalan ay naka-alphabetical order. So, recap! Si Melody at Christopher ang ating main characters or yung parents. At last time, meron na silang dalawang boys, dalawang girls, at currently, pregnant si Melody. At syempre, kung hindi nyo pa napanood yung last video, pwede kayo pumunta doon para manood dahil malalaman nyo doon ang pagsisimula ng paghihirap ni Melody at Christopher nang mawalan sila ng bakla! Yun lang. Anyways, ito, pinagsisimula ko ng aming eldest na mag-paint, si Alex. At si Melody at Christopher ay nag-focus naman sa pagbabantay ng tatlo nilang maliliit na children. Kasi nga, di ba, meron na silang mga isang toddler at dalawang baby. And currently, pregnancy, Melody. So, last time si Melody yung pinagpipaint ko, pero this time, finocus ko na muna kay Alex. Kasi si Alex ang artistic talaga sa kanila. Okay, so, pinagbabudget ko yung pera kasi konting-konti na lang siya. Kaya, medyo mahirap talaga. Pero kahit na nahihirapan ako mag-budget, ito, syempre dadagdagan natin ng iba pang mga lifetime rewards. Importante itong lifetime rewards na to dahil nga, dito, mas mapapadali yung achieve ng goals. So, inedit ko lang pala ng konti kasi nga, dito sa Sims, ang maximum sa isang household ay 8 persons lang. So, kailangan ko talagang i-edit para ma-achieve natin yung 26 children. Okay, so ngayon, pinagpipaint ko na si Alex. Kita nyo naman, ang bilis gumanda ng tumaas ang kanyang skills, diba? So, habang nagpipaint si Alex, sila Melody at Christopher, nakafocus naman sa mga gawaing bahay, sa mga children. So, tingin ko mas pinaka-best move to. Also, ayan, tingnan nyo na naman, nag-glitch na naman si Melody. So, ang hirap talaga dito sa Sims pag mabigat yung data. Pero, still functioning naman, diba? Napi-play siya. So, isipin na lang natin dala yan ng stress niya. Sa dami ng kanyang inaanak, sus me. Okay, so ito na. Ang maganda rin pala na nag-age up na si Alex is nakakatulong na siya sa gawaing bahay. Pero mga simple lang. Pero pagbabantay talaga, mainly is mga mga adult pa rin. So, ang hinuhop ko ngayon is ma-adjust yung bahay dahil nga pag nag-grown up na pag nag-age up na si Alex, magiging teenager na siya. So, siguro sa kanya na tong bed. Ay! Ito na mga anak. Pinag-uusapan pa lang natin ng paglaki. Ito na mga anak na talaga. Okay, so, syempre, hospital na naman. Tatawag na naman ako ng babysitter. At dito na naman si Dean. Dean, kamusta? Oo, hi! Pinakauna mo talagang ginawa is kumain. Ay, hindi. Oh my gosh! Nag-prepare ka ng food. Ay! You have a baby boy. Okay, boy na naman. So, Ellie. Baby Ellie. Okay, so what? Trait, sige. Brave and, excitable. Okay, so we have another boy. Okay, next. Si Finley. Finley, loner. Siguro na lang, good na lang ito. Okay naman yung good, diba? Ayan, so ang dami-dami, okay. So, pinapaalala na sa akin ang pag-i-age up ni Cory at Drew. Si Cory at Drew ay presently mga baby. So, magiging toddler na sila. Si Bobby ay magiging child. At si Alex ay magiging teenager. Okay. So, ngayon ko na napansin na bawat panganganak ko pala, yung mga in-laws, mga lola-lola ng mga kids ay nagbibigay pala ng mga gifts. Kaya baka mapansin nyo yung mga cribs nila, merong mga stuffed toys. Oh, sweet nila, diba? So, ito si Alex. Okay, teenager na si Alex. Hi, anak! You look so handsome. Okay, so, si Alex na magiging, high school na. Kung makikita nyo may mascot, ayun. Yung mascot na yon, nagbibigay ngayon ng flyers para sa school. So, pag meron kayong young adult dito or
para mag-college, meron din, or mga high school, ayan, magbibigay sila ng flyers, yung mascot na yon. Tapos, pwede kayo doon mag-enroll, pa-enrollin nyo yung mga kids, ganyan. So, usually, ang ginagawa is, pag teenager naman, automatic eh. Tapos, pag young adult, usually, pwede ko na pumili ng course sa computer or sa cellphone, pwede ka doon mag-enroll. Okay, so, inedit ko lang ng konti dito kasi syempre, teenager na si Alex. Tapos, si Bobby naman, child na. So, pareho na silang gagamit ng bed. Susubukan ko sanang gawan sila ng space dito kung saan pwede silang mag-aral. Pero sobrang baba na talaga kasi ng ng money. Pero, kailangan nila mag-aral kasi kung hindi sila mag-aaral, yung grades nila magkakaroon ng effect or yung performance nila sa school magkakaroon ng effect. So, kailangan kahit paano mag-aaral sila para pag nag-schooling sila, maayos din yung mga grades nila. Tapos, pag maayos yung grades nila, mas maraming career opportunities or mas madaling pumasok sa mga courses na gusto nila at career na gusto nila. At syempre, pag maganda yung career nila, pag nagtrabaho na sila, madadagdag yun sa income ng household. So, magandang tulong yun. Especially kung nandito pa lang tayo sa 2, 4, 6 na anak pa lang to. 20 pa. Oh my gosh! Pwede mag-school sa arts! Oo, giling-giling talaga na ako si Alex. Hindi mo lang binubuhay pamilya natin sa mga paintings mo. Tinitipid mo pang ang gastos natin dahil scholar ka. Oh, shoutout sa mga scholar. Ang galing ninyo. Okay. So, eto na si babies. Ito na yung mga babies. Siyempre, mas mahirap dahil kailangan dagdagan ang kuna dahil 3 sila, 4 ang babies. So, kailangan ko talagang dagdagan. Okay. So, I'm thinking, gawan talaga sila ng, kasi ang mga toddlers gumagamit pa rin ng crib eh. So, kailangan talaga may extra space. Okay, sira na naman yung gamit namin. Anak, Alex, pakiayos ng konti ha. Ito rin maganda dahil teenager na sila. Yan, or teenager, yan, pwede na tumulong sa mga simpleng paggawa-gawa, pag ayos ng gamit. Pero hindi ko lang sigurado kung pwede na silang magluto. Pero ayan o, di ba anak? Bobby! Tulad ka talaga ng tatay mo. Manang-mana ka talaga sa tatay mo, no? Hindi na ba yung tatay mo eh, oh. Anyway, sige na nga. Ito anak ha, ikaw na muna maglaba kasi alam mo naman, medyo kakapanganak ko lang. Nag-glitch na nga ako anak eh. Sabi ni Melody kay kailangan ko talaga extra money. Kailangan talaga magka-extra money, no? Kasi pag di nagkaka-extra money, ang hirap mag-hire ng technicians, repairman, maids, butler, kasi nga, ang hirap ng mga household chores. Okay. Grabe yung maraming magkakapatid. Grabe, o maraming mga bata sa bahay. Naku po, ang hirap-hirap nito. Ang daming gagawin. Ang daming mamanage. Pero, sige, subukan na rin natin. Kailangan matuto pa rin silang mag-talk pa rin, mag-walk, para maganda yung mga skills na ma-develop. Oh, mabait naman ni Bobby. Mabait ba siya dahil nag-usa siya o inutusan ko siya? Okay. So, let's do this. Try natin. Tuloy lang, Alex, ha? Scholarship. Okay. Puro zero na yung bahay namin. Kailan ba kami magkakapera? Meron bang loto dito? Parang zero. Kailangan na talaga natin yata tumawag ng taga-ayos. Parang hindi na kinakaya eh. Kasi kahit anong linis namin, kung sira pa rin yung mga lugar, mahirap pa din eh, di ba? So, naku po, paano bang gagawin dito? Ay, naku. Anyways, magdadagdag ng crib. Gawawa naman yung isang bata kung natutulog siya sa sahig. Okay, so, teka, lagay ko kaya to dito. Bakit nga? Ayaw nga pala, may edge nga pala dito. Okay, so, lilipat ko lang to. Yan, para gagawin ko sila ng siguro ng kwarto. Si Alex, tsaka si Bobby. Kasi magiging, na sila eh. Teenagers na sila or magiging young adult na din sila in the future, kailangan ma-adjust yan. Okay, so dagdagan ko lang siguro ng crib. Yan. Baguhin ko lang ng konti yung color. Yan, di ba? Pretty. Yan, binago ko lang ng konti yung color para naman ma-distinguish yung iba-ibang crib. Okay? So, ayan. Siguro naman makakapag-aral na sila. Pag umiyak kasi yung kids, maiingayan sila. So, bababa din yung mood nila. Itong green, nakikita nyo, yung background nila, green.
pag nag-iiba ng color yan, depende sa kung ano na yung nangyayari sa mood nila. So, sana kayanin pa. So, yun ang buong episode. Nanganak lang siya at naglinis na kami ng mga bagay na sinira ng aking nila Christopher at ang mga anak nila. Anyways, thank you so much. Sana manoorin niyo pa rin yung mga susunod at alalahanin niyo, malalaki na sila. Ano na kayong sunod na gagawin ko? Okay, thank you so much for watching. See you again next time. Bye-bye!